gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes His truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Sa mapagpalang araw po, sa mapagpalang oras po sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pong kabutihan sa bawat isa sa atin. Tayo po'y muli kanyang pinagkalooban ng magandang panahon upang tayo po muli ay makapag-aral ng kanyang pong banal na salita. Narito po muli tayo sa ating programang The Power of God's Grace. Tayo po ay, ang ating pong topic sa gabi ito ay may pamagat na The Significance of 1844. Kaya kayo pong lahat ay aking pong binabati na isang mapagpalang oras
ganun din. Puri natin ang Panginoon sa kanya pong kabutihan sa bawat isa sa atin. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ay aking po nang batiin ang ating pong mga kasama sa ating pong Zoom, si Brother Rico sa ating pong technical, si Part Rafi, at ganoon din po ang ating pong tagapanguna, si Pastor Efraim Villarreal. At aking po binibigyan ng pagkakataon si Pastor upang siya po ay bumati muna bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa sa gabi ito. Recording in progress. Pastor, kayo na po. Okay, magandang gabi sa iyo, Patrani, sa ating technical engineer, si Part Rico, at sa lahat ng ating mga classmates dyan sa Pilipinas, maganda at magpapalang oras sa ating pagpatuloy, ang liwanag, karunungan ng langit, ang ating maranasan ngayong gabi. Balik sa iyo, Patrani. Ayan, thank you po Pastor sa pagbati at ganoon din na mga kapatid, kayo po ay aking po inayahan na maglagak po kayo na inyo pong banal na Biblia sa inyo pong harapan upang habang tayo po ay nakikinig ay atin pong pagsaluhan din yung mga talata na siyang ating pong hihimay-himayin sa gabing ito at ganoon din na naway atin pong maintindihan, maunawaan sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang ating pong mapakinggan, marinig, mapag-aralan sa gabi ito. Tayo po muna ay sumandaling manalangin mga kapatid at atin pong damhin ang presensya ng Panginoon. Kakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami po ay dumudulog sa inyong dakilang harapan. Nais namin magpasalamat sa inyo Panginoon dahil sa buong maghapon na aming po mga gawain at paglilingkod, kayo po ay aming po muling nakakasama at may kaming inanyahan ninyo sa platform na ito upang kami ay mag-aral muli ng inyo pong banal na salita, Panginoon. Amin pong hinihiling ang presensya ng banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa amin, na siyang magabay sa bawat isa sa amin, Panginoon, at siyang magpaunawa ng amin pong mapakinggan at mapag-aralan sa gabi ito. Away, pagkaloob sa bawat isa sa amin, ang karunungan, ang katalinuhan, na nagbuhat sa kitaasan, Panginoon. Tulungan na aming pong tagapanguna, ang inyong pong lingkod, si Pastor Efraim Villarreal na siyang magbabahagi ng inyong pong banal na salita, Panginoon. Tulungan siyang maihayag ang katotohanan nagmula sa inyo, hindi ito nagmula sa kanya, Panginoon. Maraming salamat sa katotohanan na ipinagkaloob sa amin, sa pagtugon namin kahilingan at dalangin. Ang lahat pong ito aming dinudulog, pinapasalamatan, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, ng aming pong Panginoon si Kristo. Yan, so ngayon po ay atin na pong ipagkaloob kay Pastor ang panahon upang ating pong mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Pastor. Amen. Thank you, Patrani. Nandito na tayo sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral. Prophecy in the Light of the Everlasting Gospel. Significance of 1844. Pakahalaga nito, Patrani, sa lahat ng ating mga kapatid bilang Seventh-day Adventist. Alam mo kung bakit? Kasi nga dito sa Great Controversy, page 409, sabi ng Pen of Inspiration, the scripture which above all others has been both the foundation and central pillar of the Advent faith. Itong Advent faith, ito tayo ngayon, meaning tayo Seventh-day Adventist, was the declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So merong cleansing ng sanctuary. Last time, i-review nyo mga kapatid yung last part natin, yung first part natin, ha? Basahin natin yung Daniel 8:14. And unto 2,300 days, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ngayon, diniscuss natin last time na merong tatlong problema dito. As much as binigyan tayo ng Panginoon ng mensahe ng sanctuary, mula literal, physical, geographical, yung binigay ng Panginoon kay Moises at sa mga Israelites upang ipakita, ipahayag, ituro, to re-educate them tungkol sa Panginoon, the plan of salvation, kasi 430 years ay nandun sila sa loob ng Egypt. Ngayon, ang spiritual application nito
nandito yung tinatawag dati na 1844, the fulfillment of 2,300 days na nangyari noong 1844. Under attack ito, under fire ito, Part Rani, Part Rafi. Under attack siya mula sa labas papunta sa loob. Ang matindi nito, yung atake dito sa loob ay paano ay na-atake ito sa loob? Yung hindi na natin pinag-aaralan. So merong three major problems na pinipresent or ina-attack sa atin galing sa labas ito. Yung linguistic. Kasi iba yung word ng cleansing ng Daniel 8:14 sa Day of Atonement ng Leviticus chapter 16 verse 13. Napag-aralan natin last time, pinapakita ko lang sa inyo. Pangalawa, yung sinatawag na contextual problem. Kasi nga ang presentation natin ng Daniel 8:14, 1844, the year 1844, ay pumasok si Jesus mula sa holy place to the holy place. Aayusin natin yan mamaya. Hindi ito conclusive ang pag-aaral natin, Part Rani, ha? Open Bible tayo, open mind. Titingnan natin para maging effective. Kasi as much as totoo na meron tayong doctrine ng 1844, hindi siya effective. Tsaka hindi siya interesting sa mga tao mula sa labas, papunta ng loob. Kung mapapansin mo, hindi natin masyado pinag-uusapan ito. Kumbaga sa mga ibang mga insekto o mga hayop, malapit na siyang anong tawag niyan, Part Rani? Yung mawawala na? Nakamute kayo, Part Rani. Ayan, endangered na po. Endangered species. Ah, Oh, pero hindi ito magiging endangered sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. Tutugon lang tayo, hindi natin sinasabi na tayo lang ang tapat. Tumutugon lang tayo sa panawagan ng Panginoon. Kasi ito talaga yung layunin. Sa linggo, pagpapatuloy natin yan, yung Daniel chapter 11, tatalon siya ng Revelation chapter 10. Okay, so pangalawang problem dito, Patrani, ay contextual. Kasi nga, yung verse 13 ay tanong ito, gaano katagal, o Panginoon, yuyurakan ng little horn yung katotohanan ng sanctuaryo. Kaya yung verse, yung tinatawag na cleanse doon, makikita natin mamaya, yung restored, properly restored, vindicated, reconsecrated, or justified. Ano? So yan ang accusation nila. Linguistic, contextual, tsaka yung investigative judgment. Kasi nakaugnay yung teaching natin ng investigative judgment nag-umpisa noong 1844. So yung ating traditional na explanation, ng pagturo sa mga tao na i-examine yung buhay ng tao, titingnan kung sino ang qualified na pumunta ng langit. So mga kapatid, itong lahat ay totoong mga paratang sa atin na hindi natin basta-basta ibabaliwala. Alam niyo kung bakit? Sapagkat atin na nga nakita kung tayo naniniwala sa lingkod ng Panginoon. Yung topic natin ngayon, spiritual gifts, Sabbath School lesson, di ba? Oh, na sinabi doon that 1844, the year 1844, is the foundation and the central pillar of our faith. Ngayon, pag ito ay ating binaliwala at hindi natin ito pag-aaralan o hindi natin ituturo kung ano yung pinakalayunin ng Diyos upang itayo ang grupong ito, Seventh-day Adventist, to restore and reproclaim and demonstrate the everlasting gospel, mawawalang bisa, mawawalang layunin. Kaya mga kapatid, by the grace of God and in the name of Jesus Christ, through the presence and the guidance and the leading of the Holy Spirit, pag-aaralan natin ng maayos ito, no? Ngayon, yung tatlong yon na accusation nila, linguistic problem, contextual, and investigative judgment, hindi yun problema kasi pag pinag-aralan natin itong Daniel 7, chapter 2, 7, 8, hanggang buong chapter, dito sa prophecy, makikita natin through hermeneutic principle of parallelism sa pag-aaral na to,
Hindi ito iba-ibang istorya. Kung hindi lumalaki yung picture. Nag-umpisa sa mga bato. Tapos sa chapter 7 si Daniel na nakakita yung mga mababangis na hayop, at sa chapter 8 mga hayop na ibinibigay o anong tawag nito? Inihahandog. Patrani, inahandog Opo. Pero sa sa sanctuaryo. baryo, oo. So, ang pinapakita ng Panginoon dito, mula sa kaharian ng sanlibutan ito, tayo ay iniimbita niya tayo sa kanyang kaharian. Dalawa lang ang kaharian dito sa mundo, dito sa buhay natin. Kaharian ng mundo, nalilipas, mawawasak, mawawala, magigiba. Kaya pinaghandaan tayo ng Panginoon ng, anong tawag nito? Kaharian, even before the foundation of the world. Yung bato na tumama doon sa estatwa na naging bundok na siya ang kaharian ng Diyos. At yung judgment sa chapter 7 at cleansing of the sanctuary sa chapter 8, it belongs to one kingdom, the kingdom of God, that will stand forever and will not be destroyed. Yun ang gusto ng Diyos. Doon tayo manirahan. Amen. Nakakatakot ba yun? Patrani, di ba nakaka-excite? Oh, Oh. very excited yan. Nakaka-excite yan, Pastor. So, sasabihin mo, paano natin malaman na tama yung interpretation natin? Hindi tayo nag-i-interpret ng sarili natin as an Adventist. Sinusunod lang natin yung hermeneutic principle of parallelism na ginagamit ng mga scholars kahit nung 3rd century pa. Ayan. Kaya mas maganda makita natin yung diagram dito. Ma-excite talaga tayo. Ang ganda pala ng Daniel. Hindi lang siya puro mga pangitain, mga vision. Pinafocus pala tayo ni Jesus na dito sa sanlibutan na kanyang linalang, pinasok ng kaaway, pero hindi niya tayo pinabayaan. Ipinahayag niya lahat sa magitan ng kanyang lingkod ng mga propeta na ang kanyang kapangyarihan ay hindi pwedeng mai-compare sa pandaraya ng kaaway. Kaya ang sabi ni Jesus, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." So ngayong gabi, titingnan natin kasi ang background nito, Patrani, na kaya sinabi ko mabigat ito sa mga makakapakinig na mga kapatid. Ganito. Pagkatapos during at pagkatapos ng disappointment noong October 22, 1844. Worldwide 'yon. Worldwide. Hindi lang 'yon dito sa nangyari sa upstate New York. Lahat ng mga Kristiyano na nakarinig kay Millwright, ibinenta kanila yung mga ari-arian nila, mga lupa, lahat kasi darating na si Jesus ng October 22, 1844. Nung hindi dumating, lahat disappointed, kasama dun sila Ellen White. Isa sa mga nandoon ng mga believers at tumanggap ng message ay si Hiram Edson. Ngayon, doon sa kanilang kabiguan, nakakita si Hiram Edson ng pangitain na si Jesus ay pumasok sa most holy place. From holy place to most holy place, kasi nga yung sanctuary dito sa term na sanctuary, dito nagkaroon ng mabigat na malawak na pag-aaral at malalim na confusion. Merong pagpipilian si William Miller kung ito ay sa lupa o sa langit, dilinisin yung lupa o yung katawan natin. Halos 7 yung pagpipilian niya ano yung cleansing. Kaya nga ang pinaka-safe na pag-aaral talaga ay contextual. Kaya makikita muna natin, ito yung 2,300 days na napag-aralan na natin to, 457 BC to 1844. Tama ito. Yung timing, yung year, yung events, tama talaga yan. Yung dalawang vision dito sa chapter 8, para mas maliwanag sa atin, titingnan nyo sa Hebrew yung meaning ng vision. So nandyan yung diagram natin na bakit 1844? Kasi nag-umpisa yan ng 457 BC to 1844. Kaya lang, ang
yung verse 13 na tanong, nag-uumpisa yung sa ginawa ng little horn doon sa verses 11 and 12. Patrani, pwedeng pabasa ng Daniel chapter 8 verses 11 and 12. Daniel, chapter Chapter 11, chapter 8. chapter 8, verses 11 and 12. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin at ang dako ng kanyang santuaryo ay ibinagsak. Verse 12. At ang hukbo ay nagbigay sa kanya ng kasamang palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang. At kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Anong katotohanan yun na winaksi ng maliit na sungay? Yung katotohanan ng sanctuary. Kaya Opo. pagdating sa verse 13, may tanong. Verse 13, Patrani. Verse 13 po, na magkagayon narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal na nagsabi sa isang yaon na nagsalita. Hanggang kailan magtatagal ang pangitaing tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng sanktuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa? Diba? Tanong yan, hanggang kailan? Mhm. Yung yuyurakan yung katotohanan ng sanctuaryo. So yung verse 14 ay sagot doon sa tanong ng verse 13. Pabasa ng verse 14, Patrani. Verse 14, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Wow. So yun, bakit may karoon ng linis? Dahil niyurakan ng little horn. Gaano katagal? 1,260 years. Pero after 46 years, from 1798 to 1844, doon na i-restore ng Panginoon. I-vindicate. I-justify. Yun yung word na cleansing sa Daniel 8:14. Kaya yung turo natin na Daniel 8:14, year 1844, by studying hermeneutic principle of parallelism, walang sabit yun, Patrani. Tiyak yun. Totoo yun. Pero wag tayong maging proud as an Adventist. Pero kahit sa anggulo mo tingnan, historically, biblically, prophetically, accurate yung turo natin. Ang medyo na sumablay tayo, yung pag-angkas natin. Pero, tanda natin mga kapatid, ito yung official position ng church natin around the world. For years, for decades, based doon sa pangitain ni Hiram Edson na pumasok si Jesus from holy place to the most holy place. Kaya isang guni muna uli natin sa lingkod ng Panginoon, Councils on Editors, sabi ni Ellen White, there is no excuse for anyone taking the position that there is no more truth to be revealed and that all our positions of Scripture are without error. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people, kasama itong tanda natin yung 1844, Daniel 8:14, tama yan, yung foundation and central pillar of our faith, tama yan. Kaya lang yung sablay nga natin, yung pagpasok ni Jesus from holy place to most holy place noong 1844, parang doon pa lang siya pumasok. So ito yung context na sinasabi ni Ellen White. The fact that the certain doctrines have been held as truth for many years by our people is not a proof that our ideas are infallible. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. Ito na. No true doctrine will lose anything by close investigation. Bakit? Kasi yung katotohanan will stand by itself.
Yung ating pag-unawa, yung liwanag natin natanggap, progressive. So baka mamaya ito yung natanggap natin noon, pero ito pala yung ibig sabihin ng prophecy ito. Kaya no true doctrine will lose anything by close investigation. Sa atin ding kapakanan yan pag tayo ay patuloy na mag-aral. Kasi ayaw na natin magkaroon ng great disappointment. Yung great disappointment ng 1844 was God's great appointment to restore, reproclaim, and demonstrate the everlasting gospel through the little flock na yun yung Advent movement na tayo ngayon ay Seventh-day Adventist. So dito na tayo ngayon. Yan ang binasa ni Partrani kanina, Daniel 11, chapter 8, verses 11 to 12. Yung little horn, nagmalaki sa Prince of the Host, si Jesus yan. Tinanggal niya yung daily dyan, kaya yung sacrifice, wala yan sa original, kaya italic siya. Yung daily, yan yung everlasting covenant, the everlasting gospel, the message, was taken away, and the place of the sanctuary was cast down, kaya kahit in general, 100% ng Christian, in general, sinasabi natin na wala ng kautusan kasi ipinako na sa cross. Ito yung panlilinlang ng little horn. Yung pagtanggal niya ng place of the sanctuary, yung makon, hindi lang yan tinanggal. Kung hindi kinuha, binuhat at binagsak. Kaya for 1,260 years, 538 to 1798, walang Bible study. Ang church-state system, yung ecclesiastical Rome, nagturo na wala ng kautusan. At para ka maligtas, pumasok ka sa iglesia. Kaya pumasok yung tinatawag na 7 sacraments. Nakuha natin? So ngayon, ang tanong dyan, dito sa verse 12, itinapon, it cast down the truth to the ground. What truth? The truth of the sanctuary that was cast down. And it practiced and prospered. Itinuro nila, tapos ginawa nila, at sila ay nanagumpay for 1,260 years. Kaya yung verse 13 talaga, tanong yon. At ang verse 14 ay sagot. Ngayon, titingnan natin yung biblical verses. Patrani, ikaw ang magbabasa nito. Meron tayong 12 verses na ipapakita sa inyo. 40 and few days pagkatapos ni Jesus na resurrect, nandito pa siya sa lupa. Ipinangako ang Holy Spirit pagdating ng Pentecost. Sabi ni Jesus, in few days, darating yung pangako ng banal na Espiritu. So pagkatapos, bago dumating yung Holy Spirit, bago yung Pentecost, bumalik na si Jesus sa langit. So titingnan natin kung sa Bible ito ang Bible, we will allow the Bible to speak. Hindi ito conclusive. Sa mga kapatid natin, kayo ang magde-decide kung anong katotohanan ang tatanggapin natin. Yung vision ni Hiram Edson, which is our official stand sa 1844. Ito naman ay sinasaliksik lang natin yung Bible, hanapin natin kung saan si Jesus. Pag may time tayo, pag-aralan pa natin anong ginagawa ni Jesus doon sa langit. Patrani, pabasa nga ng Matthew 16:19 in Tagalog. Nakamute kayo, Patrani. Ayun. Nakamute kayo. Isang Ayan, pindot. sorry po mga kapatid. Ayan, okay na po. Mark 16:19, sabi po dito, pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanila, iniakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Wow. Kasi pag sinabi natin, pag literal yung mind natin, yung literal na merong holy place, tsaka most holy place, at dinala natin yan sa langit, ang failure ng mga Hudyo pag-present ng gospel, kasi yung practices doon sa sanctuary, binigyan nila ng salvific value na pag mag-cooperate and mag-participate sila, maliligtas sila. Tayo as a church, kaya hindi siya masyado effective at attractive sa mga tao, inilipat natin yung earthly sanctuary papunta ng langit. Anyway,
tingnan muna natin itong mga verses, tapos pahitulutan natin ang banal na espiritu na siyang mag-convict sa atin sa katotohanan. Nasaan si Jesus mula nung siya ay dinala sa langit, Bertrani? Siya ay nasa lupa dahil inakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Yan, kita nyo? Ngayon, kung siya ay umupo sa kanan, kamay ng Diyos, at hindi yun ang holy place at papasok pa siya ng holy place. Saan yung holy place? Yan ang magiging tanong. Tuloy natin, Bertrani. Luke chapter 22 verse 69. Luke chapter 22 verse 69, sabi po dito, ngunit mula ngayon, ako na anak ng tao ay uupo na sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ito yung sinasabi niya, yung paalis na siya, papunta ng langit. Pero sinasabi niya na ito, pagkatapos ng mission niya, mamamatay siya, mabubuhay sa pangatlong taon, mag-i-stay ng 40 days and few days, 40 and few days. Yan ang mangyayari sa kanya. So, basahin nyo rin yung context nito. Ngayon, Acts chapter 2, ibinigay na yung pangako ng Banal na Espiritu. Ito na yung preaching nila. Acts chapter 2 verse 33, sabi po dito mga kapatid, itinaas niya sa kanan ng Diyos at ibinigay sa kanya ng Ama ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang ipinangako sa kanya. Ang banal na Espiritong ito ay ipinadala naman ni Jesus sa amin at ang kanyang kapangyarihan ang siyang nakikita ninyo at naririnig ngayon. Pero yung paulit, Bertrani, yung first sentence ng verse 33 kasi parang sa kanan ng Diyos ang sabi mo eh. Kaya itinaas siya sa kanan ng Diyos. Sa kanan ng Diyos? Tingnan Hindi sa natin kanan. sa ibang translation. Tingnan mo nga. Tingnan natin sa ibang translation. Acts chapter 2:23. Sabi po dito, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamagitan ng mga kamay ng tampalasan. Ay, 23. 33 pala. Sorry po. Palibhasa nga'y pinangaral ng kanang kamay ng Diyos. Nandiyan yung kanang kanang sa Ama. Nakita mo nandiyan yung kanang kamay, right hand. Ah. Hindi mo right hand. Pag sinabing right hand, nandiyan yung authority. Ano? Hindi yan yung positioning, pero pag sinabing right hand, authority talaga. Okay, thank you, Bertrani. Ngayon naman dito, sa case naman ito nung 34 AD, 34 AD, yun yung ika-70th week kasi 70 years are determined upon thy people. Di ba? Yan yung mare. Pagkatapos ng mga Hudyo makita, yung greatest proof and evidence na si Jesus was the Messiah by His glorious resurrection, they rejected as a nation. Hindi nila pinawalaan. How do we know? By stoning Stephen on 34 AD. Kaya habang binabato si Stephen ng mga Hudyo, siya ay punong-puno ng banal na espiritu, puspos ng banal na espiritu. Ito yung kanyang nakita habang siya ay binabato. Bertrani, Acts chapter 7, verse 55 and 7, 55 and 56, sabi po dito, datapwat siya ay palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Verse 56. At nagsabi, narito nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Yan. Thank you, Bertrani. Alalahanin natin itong time na ito, itong taon na ito yung fulfillment na 70 weeks are determined upon the people, 34 AD. Ngayon, yung mga Hudyo bilang pinagkatiwalaan ng Diyos, kaya ito yung iingatan natin. Tayong pinagkatiwalaan ng Diyos. Pag magkaroon tayo ng denominational pride, darating sa punto na kahit yung message ni Jesus, Christ and His righteousness, mawawala siya.
Mas mahalaga pa yung ibang topic kaysa Christ and His righteousness. Yun ang danger. Kasi akala natin gumagawa pa rin tayo sa Panginoon. Ay, yung gospel, alam na natin yan. But in reality, hindi. Ngayon, dahil doon, how do we reject this message? By not talking about it. By not teaching about it. So, tinan mo si Stephen, nung 34 AD, yun ang fulfillment na dapat tanggapin ng Hudyo. Reneview ni Stephen mula kay Abraham papunta kay Moises ang history ng kanilang mga ninuno. Anong reaksyon nila? Binato nila. Ngayon, doon sa kiss ni Stephen habang binabato siya, ano ang position? Kasi kanina yung binabasa natin, Patrani, ano ang position meron si Jesus sa kanang kamay? Nakatayo sa kanan ng Hindi, yung kanina, nakaupo. Di ba? Umupo, nakaupo. Pag sinabi nakaupo, nasa position siya. Ito namang standing, ang ibig sabihin nito ay nasa defense mode si Jesus. Kahit binabato si Stephen, sabi ni Jesus, nandito ako nakatayo para sa'yo. Kaya, ang prayer ni Stephen ito, habang binabato siya, ay wag i-charge yung kanilang kasalanan laban sa kanila. Grabe yung prayer, no? Pwede pa basa ng verse 50, hindi na. Yung verse nito, Patrani, yung sinasabi niya, Panginoon, wag mong ibilang yung kanilang kasalanan laban sa kanila. Grabe, no? Dito, sa context ito ng inaapi ang bayan ng Diyos, ngunit ang ating Panginoon Hesus ay nakatayo. Saan siya nakatayo? Sa kanang kamay mismo ng Diyos. So nakaupo, nakatayo. Okay, Romans chapter 8 verse 34, sa context naman ito ng judgment laban sa accusation ni Satanas. Patrani. Romans chapter 8 verse 34. Tayo po dito, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Yan. Kanina nakaupo, tapos nakatayo, ngayon nasa kanan ng Diyos. Wala siyang posisyon, ha? Nasa kanan siya ng Diyos, kanang kamay, kanan ng Diyos, kanang kamay ng Diyos, na anong ginagawa? Patrani, anong ginagawa ni Jesus? Namamagitan. Mamagitan. Bakit namamagitan si Jesus? Kaaway ba tayo ng Ama? Hindi. Meron tayong accuser day and night. Oo. Kailangan alanahanin natin si Jesus nakatayo dito kay Stephen. Dito naman, spiritual accusation, hindi natin alam yan. Satan is accusing us day and night. So si Jesus is making intercession, namamagitan siya sa atin. Grabe, lahat na nandiyan na, nakaupo, nasa authority siya, nasa defense mode si Jesus. Lahat ng pwedeng gawin at ginagawa ni Jesus para sa kanyang bayan. Wow. Okay? Colossians 3:1. Pinapahayag dito, Kristo ang lahat at anong ginagawa niya ngayon. Colossians 3:1. Colossians 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay sa nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Wow. Kita nyo? Tayo na mga tumanggap sa Ebanghelyo, sinasabi natin na mga Christians tayo. Sa Diyos, naghihintay ng second coming, pinahayag sa atin na kung tayo daw ay ibinangon o binuhay na mag-uli, paano? Kalakip ni Kristo, kinakailangan yung ating pag-iisip ay nakatuon doon sa taas. Saang taas? Kung Langit, saan ni Kristo. Nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Kailan nangyari ito? Kailan ba nangyari itong tinutukoy nito? Kasi kailan sinulat itong New Testament? First century. Di ba?
Oh, tuloy tayo. Ephesians 1:20. Patrani. Ephesians 1:20, na kaniyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang Patrani, buhay. sandali, maputol muna kita ha. Pwede yung umpisa mo ng 19 para makita natin yung context nito. Okay. Yung he Ephesians dito sa father yan. Oo. Sige. chapter 1, verse 19, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Verse 20, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga araw sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Wow. Kita mo? Grabe, no? Nasaan si Jesus? Sa kanang kamay ng sangkalangitan. First century pa ito. Hebrews chapter 1 verse 3. Sinulat ni Pablo sa mga master ng sanctuary services at sinasabi niya na yung services na yon, yun ay anino, yun ay pattern, figure ng reality. Hebrews chapter 1 verse 3, Patrani. Chapter 1, verse 3, palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ang mga paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Wow. Kita niyo yung pattern? Dito sa Hebrews chapter 1 verse 3, pagkatapos niyang linisin ang kasalanan. Dito sa Ephesians chapter 1 verse 20, syempre galing si Jesus sa kamatayan. Paano lininis yung kasalanan natin? Paano tinanggal? Syempre doon sa cross. Pagkatapos doon sa cross, binangon, binuhay na maguli mula sa kamatayan ang ating Panginoon Hesus. Ngayon, nandun siya nakaluklok sa kanang kamay ng kaitaasan. Grabe, ano, Patrani? May tatanong ako sa Patrani at kay Part Rafi, sa ating mga kapatid. Alam ko na ilang beses nyo na nabasa yung Bible. Pero nabigyan pansin nyo ba itong phrase na siya'y nakaupo sa kanang kamay, siya'y nakatayo sa kanang kamay, siya'y namamagitan sa langit do sa kanang kamay ng Ama. Nakita niyo na ba ito, Patrani? Siyempre, nabasa na natin yan noon. Pero yung pagdiin, yung time, kasi napakahalaga ng timing nito. Para hindi tayo i-accuse ng mga kulto tayo, tanggapin natin na, sabi ni Ellen White, hindi lahat ng pinanghawakan natin noon na iniisip natin na tama ay tama. Kaya walang mawawala sa sasaliksik muli. Close investigation. Ano? Para hindi tayo ang posisyon natin, nasa atin yan. Kung mananatili tayong panghawakan na si Jesus ay pumasok noong 1844, galing sa holy place to most holy place, titingnan natin, isaalang-alang natin ang mga verses na ito. Pasok tayo, Patrani, sa Hebrews chapter 8 verse 1. Yeah, Hebrew chapter 1, 8 verse 1. Tayo po dito mga kapatid. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Napakaganda nito. Palagay mo pwede natin itong i-apply doon sa 1844? Doon palang mangyayari ito o pag-akyat niya sa langit, doon ka agad siya? So yan ang itatanong natin sa ating mga sarili, mga kapatid. Anong katotohanan ang dapat natin ibigay? Ngayon, kung si Jesus ay umupo sa luklukan ng kanang kamay sa taas-taasan sa kanang kamay ng luklukan ng Diyos, ano pala yung event at kahalagahan, the event and the significance of 1844? Iko-conclude natin yan next week, Patrani. Third part ng significance ng 1844. Meron pa tayong last 3 verses.
Umpisa mo muna sa Hebrews chapter 10 verse 12, Patrani. Hebrew chapter 10 verse 12. Ngunit siya na makapaghandog ng isa lamang hain tungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Yan. Isang beses lang ihahandog ng Panginoon ang kanyang sarili para isakripisyo sa kasalanan. At ang epekto noong kanyang sakripisyo na minsanan lang ay magpakailanman. Kaya tinuturo sa atin ng Bible na ito lang ang solusyon ng Diyos, ang kanyang kamatayan, upang tayo ay mailigtas mula sa kapangyarihan at kamatayan na dala ng kasalanan. Yun lang ang sacrifice ni Jesus. Pagkatapos noon, ano nangyari? Umupo na siya sa kanang kamay ng Diyos. Sagip Hebrews, lahat, ha? Ano, Patrani? sagip lahat, Pastor, yung mga anak ng mga hanggang sa kapu-apuhan natin. Lahat yan, mula kay Adan hanggang sa kaapu-apuhan natin. Yung efficacy ng kanyang sakripisyo na minsanan lang ay abot ang lahat. Ganon ka tindi ang kapangyarihan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Grabe, no? Pagkatapos niyang iniligtas tayo sa kasalanan, binayaran lahat ang kabayaran ng kasalanan, bumalik siya sa langit, ibinigay ang banal na espiritu, walang ibang gagawin ng banal na espiritu kung hindi ituro ang ginawa ng Diyos kay Kristo. Yun ang ating kaligtasan. At ngayon, dahil patuloy pa rin tayo nahuhulog sa kasalanan, kinukumbik tayo ng banal na espiritu sa ating kasalanan, ihingi ng tawad, ngunit meron tayong tagapamagitan ng ating Panginoong Hesus. Patrani, pwede pabasa ng 1 John chapter 1, chapter 2, 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Yan. Unang Juan, Verse 1 muna tayo. Dos, Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Verse Sandali lang, 2, Patrani, ha? Sandali lang. Kung tayo ay magkasala, meron tayong ano? tagapamagitan. Di ba dapat kung merong kasalanan, meron dapat tagapagligtas? Pagligtas. Bakit tagapamagitan ang linagay ni John Dian? Nandun siya sa langit. Ha? Nasa langit siya. Kasi tagapagligtas na nga natin siya eh. Ah, Dahil nahuhulog pa tayo sa kasalanan, alam ni John yan na mahuhulog pa tayo. Kaya meron tayong tagapamagitan laban sa mga sumbong ng kaaway na hindi tayo karapat-dapat ng langit. Kaya napakaganda ng teaching talaga ng Bible, Patrapi, mga kapatid. Ano? Okay, takbo verse tayo 2, na ano yun, Patrani? verse 2. Oh, At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanglibutan din naman. Lahat yung pala, sa libutan ba, Patrani, humihingi ng tawad? O wala silang pakialam kung may Diyos o wala? Di ba? Hindi naman lahat ng tao sa sanlibutan ay kumikilala sa Diyos. ah, So, at the same time, yung hindi nila pagkilala sa Diyos, nagkakasala na sila nun. Pero, ini-intercede pa rin sila ng Panginoon. So, hindi lang siya nag-i-intercede sa kasalanan natin, kung hindi, pati kasalanan ng sanlibutan. so ibig sabihin pala, Pastor, hindi Oh, lang po ito para sa mga Kristiyano. hindi lang. Kaya tayong Kristiyano, hindi lang niya tayo pinatawad at linigtas. Binigyan niya tayo ng tinatawag na komisyon upang ipahayag ang mensahe ng kaligtasan at pagpapatawad ng kasalanan sa buong sanlibutan. Involved sila doon, hindi lang nila alam. Tayo kasi, because of our selfishness, kahit na-convert na tayo, pag hindi tayo mag-spend time sa Panginoon, selfish pa rin yung motive.
Kita mo yung case ng sa Sabbath School lesson natin sa Corinth? Opo. 10 years na sila, Christians. Pero meron pa rin jealousy, division sa bawat isa. Walang problema sa leadership. Ang problema doon sa members kasi matatalino yung mga Corinth, ini-intellectualize lang nila yung Word of God sa halip na allowing the Word of God to teach them and instruct them and correct them, ini-intellectualize lang nila. So ang resulta, para pa rin silang mga bata. Hindi sila lumago. Ganon din tayo, kaya meron tayong 2005 na dinagdag doon sa 27 fundamental belief, growing in Christ. Victim tayo lahat nito. Yan. So tanda natin, ang pagpapatawad at kaligtasan, involved ng Panginoon ang buong sanlibutan. Yan. Okay, Hebrews chapter 12 verse 2, Part Ronnie. Memorize natin to, di ba? Looking to Jesus, pero kung sino man ang nagme-memory verse nito, parang hindi masyado nabibigyan ng diin itong last part. Sige, Part Ronnie, pabasa. Parang nire-recite lang. Oo, Basahin ito. natin. Tayo po dito mga kapatid sa Hebreo chapter 12 verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yan. So pagkatapos niya nag-sacrifice sa cross, na nagumpay siya doon, itinakwil niya yung kahihiyan. Anong kasunod nun? Ay umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Punta naman natin si Peter. Ito na yung last verse natin ngayon, Part Ronnie. Yan. 1 Peter chapter 3 verse 22. Na nasa kanan ng Diyos, pagkaakyat niya sa langit, na pinasakop sa kanya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan, ang mga kapangyarihan. Yan. Wow. So mga kapatid, tayo ang pipili. Kailan si Jesus pumunta sa langit? Saan parte ng langit siya pumunta? Pag hinati natin yung langit na merong holy place tsaka most holy place, malilito tayo kung saan siya banda. Okay? Kaya nga, direct itong pagpunta ng Panginoon. Nandun kaagad siya. Pag-aralan natin ito mga kapatid, ipag-pray nyo. Huwag niyong kukunin yung galing dito kay Kuya Epi, kay Tito Rani, Tito Epi, kung sino man. Isa-alang-alang natin lahat itong mga verses na to. Ano? So, Part Rani, dito tayo nagtatapos. Maliban lang kung meron kang mga comments or yung highlights mo, Part Rani. At si Part Rafi. Nakamute kayo, Part Rani. Part Rani, nakamute kayo. Ayun, nakamit naman po ulit. Sorry po mga kapatid. Yan, thank you po Pastor sa isang napakaganda at napakalinaw na paglalahad ng significance na ito na siyang pinagkaloob sa atin sa gabing ito. Purihin ang Panginoon na sa kanya pong kabutihan, nakita natin mga kapatid na nariyan ang Diyos, handa at palagi siyang nakatayo upang tayo po ay kanya pong gabayan, patubayan at ibigyan ang protection mga kapatid. Yung katotohanan, tandaan po natin mga kapatid, ay makakatayo sa kanyang sarili. Lahat po ng ating po mga kagulumihanan, lahat po ng ating po mga, ano man po yung pag-aalala po natin, ano man po yung ating po mga pagdadalawang isip mga kapatid na ang Diyos ay malayo sa atin. Sa mga talata po na siyang ating pong napakinggan, narinig at nabasa mga kapatid ay nagsasabi na ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo ay laging nariyan para tayo po ay nariyan, nasa trono ng Diyos upang tayo po ay kanya pong protektahan. At sa kanya pong pagmamahal sa ating mga kapatid, ang Diyos na siyang nagbigay, nagkaloob ng kanyang bugtong na anak
at ang ating pong Jesucristo na siyang hindi niya ipinagkait ang kanya pong pag-ibig sa atin, kanya pong pagmamahal sa bawat isa sa atin, ay atin pong patuloy na purihin ang Panginoon, mga kapatid. At tayo po ay patuloy na mag-aral ng kanya pong banal salita upang atin pang lubos na maunawaan yung malalim na kahulugan ng John 3:16 na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung tayo man po ay mayroon pong mga pag-aalinlangan, mga kapatid, sa mga kasalanang ating nagawa at sa mga pagkakamali pa siya na sa ating pong nararanasan habang tayo narito, mga kapatid, isipin natin na ang Diyos, ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay nariyan at patuloy tayong patutunayan. Yan, hindi binibigyan ng pagkakataon ng ating pong kapartner na si Part Rafi na ipagkaloob din ang kanya pong reflection sa gabi ito. At bago po tayo mag-close, mga kapatid, akin po muna yung binabalik sa inyo si Pastor para po sa kanya pong panghuling salita at ganoon din sa kanya pong panalangin. Thank you, Part Ronnie. Mga kapatid, ang aking dalangin na huwag tayong malito sa doktrinang ito, isalang-alang natin ang mga verses na ito sa event noong 1844 at ang yung significance, kahalagahan ng 1844, nasaan si Jesus bago mag-1844. Kasi isinulat ito ng 1st century, hindi na tayo maghihintay ng 1844. So kung makita natin ito na nung pagkatapos ni Jesus tinapos ang kanyang mission sa ating kaligtasan, 40 and few days before the Pentecost, before the Holy Spirit, umakyat siya sa langit, umupo, tumayo, na namamagitan sa kanang kamay ng luklukan ng Diyos. Ano pala yung 1844 na foundation and central pillar of the Advent faith? Subaybayan natin yan, mga kapatid, sa susunod na Huwebes. Pero ang pakiusap ko lang, huwag niyong kukunin na sabi kasi ni Kuya Epi, sabi ni Brother Epi, sabi ni Tito Epi. Kaya as much as possible, Part Ronnie, Part Rafi, Part Melvin, lahat ng pag-aaral natin dito, back up talaga ng Bible verses kasama yung pretext at context para hindi tayo maligaw. Amen? So ang pagpapala ng langit, patuloy na gabay ng banal na Espiritu at kapangyarihan at biyaya natin, Panginoon Hesus, ang sumaatin at tayo po, mga kapatid, ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na makapangyarihan, salamat sa patuloy niyong paggabay sa amin, pagpapalago sa biyaya at karunungan namin, Panginoon Hesus, at pagpapahayag ng liwanag upang hindi kami maligaw bagkus ang katotohanan na inyong pinagkatiwala sa amin. The significance of 1844, the central pillar and the foundation of the Advent faith ay hindi walang halaga. Bagkus ito ay maibalik sa aming mga isipan, sa aming mga pag-aaral, sa aming mga pagtuturo, kahit sa mga bagong tumanggap ng pananampalataya, kanila din itong malaman, matutunan, maranasan at maging patotoo sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito, kami pansamantalang mag-iwa-hiwalay ang inyong pag-ibig, biyaya ng aming Panginoon Hesus, patuloy na patnubay ng aming Panginoon Hesus, ang siyang aming maranasan habang kami naglilingkod at naghihintay ng maluwalhating pagdating ng aming Panginoon Hesus. Ito ang aming dalangin, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Part Ronnie? Amen, mga kapatid. At muli, sa pangalan po na bumubuo ng programang ito, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ng programang ito at naway naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang ating pong napag-aralan. At aking pong dalangin na patuloy po nating pag-aralan pa ang mga talatang ating pong mga binanggit sa gabing ito. At ganun din na wag po tayong mahiya na ito po ay atin din pong ibahagi
tao na siyang ating sa araw-araw na ating buhay. Tolero, Sir Enoni Santos, at may mga comment po dito. Magbati po muna kay Sir Enoni. Sabi niya, mula pa noon hanggang ngayon, nakaposisyon na Panginoon Jesus para in. Kaya sabi niya dito, may tanong po siya dito. So ay ating pong tutugunin sa susunod pong ating pong pag-live muli sa Webes. Sabi pa niya dito, Pastor, tanong ko, yun bang luklukan ng awa ay hindi literal, kundi sa puso ng Ama? At kasi sabi niya dito, kasi lumukok si Jesus sa kanang kamay ng Ama. At pangalawa po niya tanong ay, ano po ibig sabihin ng nasa Revelation, mga kaluluwa ng mga banal na pinugutan ng ulo at pinatay, na sinabihan ng Diyos na kapag nahusto ang bilang ng kapwa ninyo alipin, ay papatayin kaya ninyo. Yan po ay atin pong tutugunin sa darating pong Webes, mga kapatid. Kaya patuloy po tayong magtabay sa ating pong programa at hindi papasalamat sa inyo, kapatid. At nag-iwan po ang inyo pong mga lingkod sa programang ito ng isang mapagpalang gabi po sa atin pong. God bless at all mga kapatid at ingat po tayo sa ating pong mga gawain at ating pong hinga sa gabi. Kita-kita po muli tayo sa darating na linggo at pinandun sa susunod pang Webes sa programa. God bless us all, mga kapatid. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father
the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.